Yung Torre, kapag ipupush mo, ipupush ka na rin. Bagong controls para dito kay Gord at marami pang iba. Ito ang mga kaabang-abang na patch sa advanced server. Umpisa natin dito kay Gord. Alam naman natin na para magalaw mo ang kanyang ultimate, pwede mong gamitin ang kanyang joystick. Pero nagdagdag sila ng controls dito sa advanced server kung saan pwede mo nang itutok kung saan mong gustong mapapunta ang ultimate mo. Idadrag or itututok mo lang ulit ang ultimate mo para makita yung indication ng skill. Pero at least hindi nila tinanggal yung dati na joystick. Nasa iyo na lang kung alin ang gagamitin mo. Next naman natin ay ang nerf dito kay Fanny. Pinahina ang damage ng kanyang skill 1. Tapos dinagdagan naman ang kanyang energy cost sa skill 2. Ibig sabihin, mas mabilis na siyang mawawala ng energy. Tapos mas pinahina pa ang damage. Lagi kasi siyang ban eh. Ayan tuloy na nerf. Para naman sa mga hero revamp na kabang-abang, unahin na natin dito si Kimi. Yung kanyang skill 2 ay binago ulit. Imbes na knockback, nakaka-immobilize na ito ng kalaban. Which is, para sa akin okay lang. Ang mamimiss lang talaga natin kay Kimi ay yung kanyang dash. Dito naman tayo sa revamp glue. Kapag nag-skill 1 ka tapos skill 2, mananatili kang nasa split state. Ito yung marami ka. Yung unang labas kasi ng revamp glue, kailangan skill 2 muna bago skill 1 para mabilis kang makapagpa-stack. Pero ngayon, skill 1 tapos skill 2 at matik may stack na agad ang kalaban mo at pwede mo na agad ultihan. Ganun kalupit. Kaya talagang kaabang-abang ang revamp na glue. Syempre nandyan pa rin ang revamp Rafaela na nakakabuhay ng kakampi. Revamp Yi Sun Shen na binago ang ultimate. Nakapag-reveal naman ito ng mga kalaban sa mapa, pero yung tatamaan mo na lang ng ultimate ang makakatanggap ng damage. Syempre kaabang-abang pa rin ang bagong hero na si Kalea, na malakas pa rin dahil grabe, sobrang tindi ng kanyang mga crowd control skill. Move naman tayo dito sa mga battlefield adjustment. Nagkaroon sila ng patch dito kung saan yung Torre ay nakakatulak na ng kalaban na hero at minions. Ito ipapakita ko sa inyo. Kapag umabot na kayo sa base turret ng below 12 minutes pa lamang. Kung dati, sabog lang ang binibigay nito, ngayon itutulak na kayo palayo. Sabi sa description, matutulak niya ang mga minions at hero pero hindi ang elemental lord. Kasi hindi naman naka-crowd control yun. At syempre, ang bagay na dapat pinaka-inaabangan nyo ay etong matchmaking kung saan dalawa pataas ang role na pipiliin mo para makastart ka ng game. Ginawa nila ito para siguro mas pabilisin ang matchmaking. Pero yun nga, sana ilabas na ito sa original server para mas maging maayos na ang laro ng mga solo player. Yun lang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.